Palaganapin natin, Philippine House of Representatives ay na-deface ang kanilang website. Mula sa normal na website, binago at nilagyan ng mukha na katatawanan. Bagamat ito ay na-recover at naibalik na sa ayos sa parehong araw na ang website ay na-deface. So sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang website defacing o defacement attack. Ang website defacing o defacement, ito ay uri ng website vandalism kung saan ang attacker o hacker ay nakadiscovery ng paraan para ito ay mabago o mapalitan ang files o ang content nito nang walang pahintulot. Kalimitan ginagawa ang defacing para ma-embarrass yung biktima, para magbigay paalala na ang website ay maaaring mabago ninuman lalo na kung ang gumagawa nito ay may sapat na kaalaman o hacker. Kalimitang gumagawa ng mga website defacement ay ang mga aktivista. Ginagawa nila ito para mapansin ng biktima ang kanilang layunin, kagaya ng grupong Anonymous. Yung iba naman, ginagawa nila ito parang libangan, na para lang pagtatawanan ang biktima, gawa ng unsecured na system nito, kagaya ng mga script kiddie o kaya baguhan sa larangan ng hacking, na kung saan kailangan nila na mayroong maipagmayabang na nagawa nila ang hacking. Ang kalimitang paraan ng attack ng mga hacker ay nababase sa OWASP Top 10 kung saan nabibilang dito ang common vulnerabilities, weak credentials, the system configurations, at para sa karagdagang impormasyon, maaari mong balikan ang OWASP Top 10 video ng GSecPH. At para inyong maunawaan, samahan niyo ako at ibabahagi ko sa inyo sa ating demonstrasyon gamit ang bounty hacker na room ng TryHackMe, kung saan may IP na 10.10.146.58 as a target at a victim machine at gamit ang attack box na may IP na 10.10.48.131. Paalala lang, ang hacking ay illegal, kaya huwag nyo itong gawin sa isang organisasyon o company na walang pahintulot dahil maaari kang makulong at maaari masira ang system na inyong sinubukan. Sa ating demonstrasyon, ito ay ginagawa sa isang contained network environment ng TryHackMe, nang sa gayon ay hindi makakapahamak ng ibang sistema. Magandang araw! Welcome muli sa GSec, ang inyong Pinoy Infosec. Tayo po ay muling nagbabalik pagkatapos ng mahabang pagkakataon na hindi tayo nakapag-update sa ating channel. At maraming salamat sa mga sumabaybay sa ating GSecPH. At muli ay hinihikayat ko kayong mag-like at mag-share ng ating video sa inyong mga kakilala, kaibigan at kabisyo, at palaganapin natin ang cybersecurity sa ating bansa dahil tayong mga Pilipino man din ang makikinabang nito. Sa pagsisimula, i-ping ko yung target IP to check kung ang machine is live. So far, nag-response naman, then i-type ko yung command na nmap-ec at ang target IP para malaman ko kung ano ang posibleng open ports o protocol o version na maaaring vulnerable for exploit. At base sa resulta, may open ports na 21, 22, and port 80. Ang port 21, which is an FTP, ay naka-allowed ang kanyang anonymous logon, at port 22, which is SSH, at port 80 for website. I-try kong i-browse yung website gamit ang Firefox. Titingnan ko ang inspect element at ang view source code. Baka sakaling merong mga nakatago na informations na maaaring makakatulong, ngunit wala akong nakalap bukod sa mga names na maaaring magagamit as usernames para sa logon portal o kaya sa SSH o kaya sa FTP. Bagamat ginamit ko ang GoBuster para i-check kung meron bang mga subfolder ng website, unfortunately, parang static lang siya.
So iniisa-isa kong nilagay ang mga names gaya ni Spike, Jet, Ed, Edward, Ian at Faye sa isang user.txt. Since yung FTP ay naka-allowed yung anonymous logon, itry kong ilagon ang anonymous. Gamit ang ls para makita kung ano ang mga maaaring laman ng FTP. Dito ay merong locks at task na files. Gamit ang mgit command para may download ko sa aking local machine ang dalawang files. At since hindi ko matuntun kung saan ko nailagay yung list of users, iniisa-isa po uli yung users sa isang user.txt, this time sa current directory. At since meron akong copy sa dalawang files sa local machine gamit ang cat para ma-view ko kung ano ang laman ng task.txt. Base rito, merong dalawang task yet sa ibaba nakalagay yung len. Posible na ang len ay isa ding user. So i-add ko si len sa user.txt. Upon checking ng logs.txt, ito ay naglalaman ng samot-samot na text. Hindi ko pa alam kung para saan ito, ngunit maaari itong mahalaga na files.
At since yung SSH ay open ports, itry kong i-SSH to check kung enable nga ba. Since nag-response ito, gagamit ako ng Hydra at ng Rokyo.txt na wordless. Itry kong i-brute force ang SSH against sa list ng user.txt. Gamit ang capital letter na -L para sa list of possible users at gamit ang capital letter na P para sa password wordless. Then the target IP of 10.10.146.58 with the protocol of SSH. Unfortunately, walang naging successful gamit ang list ng Rokyo. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit ko ang logs.txt. Lumitaw ang users na Lin at ang kanyang password na Red Dragon Syndicate. Inaakala ko at first na hindi ako makakapasok dahil nang failed yung una. Anyway, moment of truth, sinubukan kong i-login ang account ni Lin gamit ang password sa SSH at ito ay successful. Ibig sabihin, nakapasok na ako sa naturang system ng victim machine. Gamit ang ls, merong mga files na user.txt. Gamit ang cat para mai-display ang laman ng user.txt. Sa realidad, ito ay breach at may data exfiltrations na nangyayari. To escalate, gumamit ako ng sudo-l para malaman ko kung ano ang privilege ni Lin sa naturang system. Base sa result, tar na applications ay maaaring magamit ni Lin kapareho ng privilege ng root. Gamit ang GTF-OBINS, itry kong i-search ang tar para sa sudo. Ang GTF-OBINS ay ang mga binary list commands para ma-elevate yung permission ng users sa Linux machine. Gamit ang one-liner na sudo tar-cf/dev/null/dev/null-checkpoint. At since nag-successful ito at naka-pound symbol na yung prompt, ibig sabihin naka-root privilege na ako at meron na akong kakayahan sa full control ng machine. In this case, since naka-CTF ito, hahanapin ko muna kung saan yung root.txt. Since yung website niya ay pinatakbo ng native Apache at hindi naka-CMS o Content Management System kagaya ng WordPress, Joomla at iba pa, ang default na directory ng website ay nasa /var/www/html gamit ang ls para ma-view yung files at vi para ma-edit yung laman ng index.html.
kung saan ang message ni Faye ay pinalitan ko ng I. Sa realidad, ito ay tinatawag na partially defacement, kagaya nung nangyari sa House of Representatives website. At since meron akong control sa system, i-change ko yung password ng root for maintaining access gamit ang passwd na command. At susubukan kong gamitin yung root sa SSH. Upon checking, si root ay hindi nakalaw sa SSH. So, babalikan ko ito mamaya. Gamit yung same privilege, pwede kong i-fold deface yung website by replacing o kaya gagawa ako ng panibagong index.html. Though, nagkamali ako sa spelling, instead ng HTML, sa kamamadali, naging HMTL. Gamit ang mv command para ma-rename yung index.html to index.html. Kung babalikan ko yung browser, iba na ang lalabas sa page. Sa realidad, ito ay tinatawag na fold defacement. Balik sa SSH, i-allowed ko si root para maka-SSH para mag-maintain access gamit ang SSH na protocol. Under on permit root logon ng SSHD na config, papalitan ko lang ng yes. Then i-restart ko yung SSH na services para mag-take effect yung configuration change. At gamit ang SSH status, it shows it is up by 12 seconds after may reboot or after may restart yung services. Now, itry ko uli yung root sa SSH at gamit yung set root password, meron na akong access. Paano ito ma-prevent? Una, i-patch ang anumang common na web vulnerabilities. Ibig sabihin, i-update. Pangalawa, kung ang inyong website ay may database, kailangan nyo itong i-secure. Pangatlo, i-secure ang inyong mga source code. Pangapat, maglagay ng web application firewall para ma-reduce ang attack ng hacking. Panglima, para sa mga users na gumagamit ng website applications, maiging i-enable ang MFA nang sa gayon, only authorized users ang maaari makakalagon. Pang-anim, maglagay ng monitoring para at the early stage
madetect na kagad kung may pagtatangka ba ng hacking. At since nakaabot ka sa video na ito, ang GSEC PH ay magbibigay ng libre at walang bayad ng free security awareness o kaya assessment sa sino man na gustuhin ito, mapa-company or organisasyon, lalo na kung ikaw ay may negosyo o IT o kaya InfoSec at gusto mong ng guidance o kaya assessment, bukas ang GSEC PH na ikay tulungan. Ang gagawin mo lang ay mag-email sa gsec.ph@gmail.com at nang sa gayon ay may schedulean po kayo. At sa darating na Nobyembre ngayong taon, in celebration to Thanksgiving, ang GSEC PH ay mayroong 5D online training para sa gustong matuto ng InfoSec. Antabayanan nyo ang mga detalye sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at nasa inyo na kung mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa video na ito. Sa bagay, malaki ka na, alam mo na kung ano ang nararapat. Ang importante ay nabahagi ko ang video na ito at sana ay may natutunan ka. As always, stay safe and stay secured.